Kinuha ko ang ilang kandila na nabili ko saka iyon sinindihan gamit ang lighter. Kahit papaano ay lumiwanag sa madilim na kubong iyon. Lumapit ako sa bintana. Itinaas ko ang halos sira-sirang pawid na takip saka sumilip sa labas. Madilim sa paligid dahil maulap at hindi kita ang buwan at walang mga barkong dumaraan sa dagat na nagbibigay liwanag tulad ng nagdaang gabi. Maswerte akong nadaanan ko ang tabing dagat na ito. Sino ba naman ang mag-iisip na may tinotorture sa lugar na abandonado? Tila isa itong pribadong lote sa tabing dagat na hindi na ituloy ang pagpapaayos para gawing resort at iniwan ng ganoon. Ibinaba ko ang takip ng bintana saka muling hinarap ang gagawin ko sa gabing iyon. Inilabas ko ang laptop saka iyon binuksan. Pumunta ako sa website ng Pay for Pain. Nilingon ko ang nakapiring na lalaking bihag ko. Sino ka nga ulit sa apat na may-ari ng website na ito? Inalis ko ang nakatakip sa bibig nito. Sino ka bang walang hiya ka? Pakawalan mo ko rito, hayop ka! Mananagot ka sa akin sa oras na makawala ako rito. Papagurin mo lang ang sarili mo sa pagsigaw. Walang ibang makakarinig sa iyo rito. Nasa liblib tayong lugar at walang tutulong sa iyo kaya manahimik ka na lang. Sino ka sa apat na may-ari ng website? Ulit kong tanong dito na parang walang narinig sa mga sinabi niya. Saglit kong nilingon ang screen ng laptop. Nasa screen ang pangalan ng apat na owner ng Pay for Fun. Ariel. Sagot nito. Pinindot ko ang Ariel na nasa screen. Naglogin ako base sa login credentials nito na nakuha ko sa database nila. Nahuli na ang mga kasama mo sa website na to. Binura ko ang login credentials ng website sa computer nila kaya hindi ito mapapasok ng mga pulis. Ang iniwan ko lang sa computer files ay lahat ng video ng biktima nila at iba pang ebidensya para madiin ng grupo. Mas maganda kung isa sa may-ari ng website ang mismong star ng Pay for Fun, hindi ba? Nag-post ako ng broadcast schedule ng 12:00 ng tanghali kinabukasan. Marami na agad ang nag-comment na members ng site na nagtatanong kung ano ang aabangan nilang content. Nag-reply ako na isang exciting na video ang matutunghayan nila. May ilan na nagbigay ng tip, ang iba naman ay patuloy sa pag-comment na naiinip na sila. Anong balak mong gawin sa akin? Nauutal na tanong nito. May mga katanungan ako sa iyo na dapat ay sagutin mo na maayos. Bawat maling sagot o iba pang sagot mo ay may kapalit na kaparusahan. Hindi naman ito live dahil i-edit ko rin lahat pagkatapos. Ayokong mapasama sa video. Game na tayo? Inilabas ko ang mga pinamili ko sa convenience store. Ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Sino ka ba? Alisin mo ang piring sa mga mata ko at ipakita mo ang mukha mong hayop ka. Labas ang mga ugat nito sa leeg habang nanggagalaiti sa galit. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy sa pag-aasikaso ng mga gagamitin ko. May nakita pala akong mga gamit sa likuran ng van ninyo. Lumabas ako ng kubo saka tinungo ang van. Hinuha ko ang isang traveling bag na nasa hulihang upuan ng van at 2 eco bag. Bumalik ako sa kubo saka isa-isang inilabas ang laman ng mga iyon. Nakita ko ang maskarang robot na may voice modulation katulad ng nakita kong gamit nila noong nakaraan. Magagamit ko ito. Isinuot ko pa iyon saka sinubukan. Ayos Hindi na pala ako makikilala kahit mag-live tayo, pero mabuti na rin maging sigurado. Kinuha ko ang kutsilyo na nasa traveling bag, saka ipinatong iyon sa mesa. Mananagot ka kapag nakawala ako rito! Nagpumiglas ulit si Ariel sa pagkakatali nito sa upuan. Tinatangkang itagilid ang upuan pero hindi nito kayang ibumpa ang solidong upuang kahoy. Hindi ako nakapagpigil kaya't dinampot ko ang kutsilyo na nasa mesa
Saka ako lumapit sa bihag ko. Hiniwa ko ang ibabaw ng kamay niya na nakatali sa armrest ng upuan. Napahiyaw ng malakas si Ariel. Ipinikit nito ng mariin ng mga mata, saka nagpabaling-baling ang ulo dahil sa sakit. "Inak ka!" Sigaw nito sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. "Hayop ka!" "Teka lang, ganito rin ginagawa niyo sa mga biktima niyo, hindi ba? Kung ganon, pareho tayong hayop." Tumawa ko ng malakas. Tunog demonyo ang tawa ko dahil sa suot kong maskarang robot na may voice modulator. Hindi pa rin matigil sa pagmumura si Ariel, pero hinayaan ko na lang. Inasikaso ko ang mga gagamitin sa pagsisimula sa palabas. Ini-on ko ang kamera. I-edit ko na lang mga tanong ko sa video o aalisan ng audio ang mga parte ng tanong at sagot ni Ariel para hindi siya maikonekta sa akin o sa Torture for Fun site. Wala dapat makaalam na iniimbestigahan ko ang website na iyon. Ang unang tanong ko, anong connection mo o ng grupo mo sa Torture for Fun site? "Wala akong alam. At kung may alam man ako ay wala kang makukuhang impormasyon sa akin." Singhal nito sa akin. "May ikipagmatigasan ka ba sa akin?" Kumuha ako ng isang kandila na may sindi, saka iyon tinapat sa kamay niyang may sugat at patuloy na nagdurugo. Pinatakan ko iyon ng pinatakan habang ine-enjoy ang bawat sigaw ng bihag ko. Parang musika sa pandinig ko ang bawat hiyaw niya, na parang sinasabing, "Sige pa." "Ah!" Napakagatlabi si Ariel habang patuloy kong pinapatakan ng ibabaw ng kamay nito. Pinipigilan ng sarili na lalong mapahiyaw sa sakit. Hindi pa ako nakontento kaya't kinuha ko ulit ang kutsilyo sa kahiniwa ang kabilang kamay nito. Pinatakan ko rin ng kandila iyon. Tuluyan nang kumawala sa bibig nito ang malakas na daing. "Wala talaga akong alam!" Sigaw nito. "Gusto mo bang tulungan kita makaalala sa isasagot mo?" Malamig na tinig na pinakawalan ko. Tinig ng taong walang pakialam sa ibang tao. "Sinabi nang wala akong alam! Wala kang makukuhang sagot sa akin!" Sigaw ulit ni Ariel. Itinigil ko ang pagpatak ng kandila sa sugat nito. Tumalikod ako at tinungo ang mesa. Pinatuluan ko ng kandila ang ibabaw ng mesa saka itinirik iyon doon. Binuksan ko ang traveling bag na nakapatong din sa mesa. Nakita ko roon kanina ang plais at iyon ang naisip kong sunod na gagamitin sa torture. Kinuha ko iyon saka muling humarap sa laruan ko. Oo, iyon ang tingin ko sa bihag ko ngayon. At hindi ko mapigilan ang kakaibang excitement na nararamdaman ko. "Anong gusto mong unahin ko? Ang ngipin o ang kuko mo?" "Hindi mo ako madadaan sa takot!" Singhan nito. "Eh di sige, tiisin mo na lang ang sakit hanggat kaya mo." Agad kong itinapat sa kanang hindi liit niya ang plais na hawak ko, saka inipit iyong mahabang kuko nito. Wala na akong pakialam kung may nasamang balat o ano, buong lakas kong hinila iyon. Isang napakalakas na hiyaw ang kumawala sa bibig ng laruan ko, sabay impit na parang pinaghalong tumatawa at umiiyak. Sumargo ang maraming dugo mula sa daliri nito. "Kahit bunutin mo pa ang lahat ng kuko ko, sa kamay at paa, wala kang makukuhang impormasyon sa akin. Wala kang malalaman. Patayin mo na ako!" Sambit nito sa pagitan ng nagtatagis na mga ngipin. Madali lang naman ako kausap eh. Hinila ko rin ng plais ang kuko sa palasingsingan nito. Hindi na ako tumigil pa. Kahit tumihiyaw ito sa sakit, ay isinunod ko ang kuko sa hinlalato.
Hindi makapalag ang kamay nito dahil sa paghawak ko roon at higpit ng pagkakatali ng braso sa armrest ng upuan. Hindi na ito makapagpahing sa pagsigaw. Napansin ko rin ang pagkabasa ng short nito. Naihina sa sakit ng pagkakabunot ng mga kuko. 3 pa lang yan. May 7 ka pang kuko sa kamay at 10 sa paa. Kaya pa? Hindi ko na hinintay ang sagot nito. Binunot ko rin ng plais ang kuko sa kanang hintuturo nito. Nagtalsika ng dugo nito sa rubber hand gloves na suot ko. Lalo akong naengganyo sa pulang kulay ng dugo na kitang-kita sa puting guwantes. Ah! Hayop ka! Mas malalakas na hiyaw ang pinakawalan nito. Oh, hindi ba ganito ang ginagawa ninyo sa mga biktima nyo? Pareho lang tayong hayop. Hinawakan ko ng mahigpit ang inlalaki nito, saka ko binunot ng plais ang kuko. Tinakpan ko ang bibig nito. Oops, don't say bad words. Isusunod ko yung dila mo. Gusto mo? Pero hindi ko pa iyon gagawin dahil marami pa akong tanong sa taong ito. Tagaktak ang pawis nito kahit malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa kubo. Humihingal ito na parang hinahabol ng kabayo. Kaya mo pa? Magsasalita ka na ba o ipagpapatuloy natin tong laro? Tumango ito ng paulit-ulit habang mariing nakatakip pa rin ang kamay ko sa bibig nito. Inalis ko ang kamay ko at hinintay ko ang sasabihin nito. Tama na. Magsasalita na ako. Sambit nito sa pagitan ng paghingal at pagdaing sa sakit. Magsasalita ka rin pala. Gusto mo pa yung nasasaktan? Ulitin ko ang tanong. Ano ang koneksyon ninyo sa torture for fun? Pumaibabaw ang katahimikan sa kubo. Hinintay ko ang sagot nito. Humugot ito ng malalim na hinga. Kaibigan ng pinsan ko ang isa sa operator ng torture for fun. Sasagot ka rin naman pala. Pinahirapan mo pa ako. Bumalik ako sa mesa saka ipinatong doon ng plais. Anong mga pangalan ng kaibigan ng pinsan mo? Anong pangalan niya? Tanong ko ulit. Hindi ko alam. Sigaw nito. Iniinis mo talaga ako eh. Kinuha ko ang alkohol na nabili ko sa convenience store. Ibinuhos ko ang laman niyon sa mga kuko nitong nagdurugo. Buwisit ka! Lumabang ka ng patas! Pakawalan mo ko ritong hayop ka, saka tayo magtoos! Lalaki sa lalaki! Nanggigigil na sigaw nito. Wala kang karapatang humiling ng patas na laban. Masahol pa rito ang ginagawa ninyo sa mga biktima niyong babae. Isipin mo na lang nakabilang ka na rin sa kanila pagkatapos natin dito. Patuloy kong binuhusan ng alkohol pati mga sugat sa ibabaw ng mga kamay nito. Hindi ito matigil sa paghiyaw at pag-iyak na tila musika sa pandinig ko. Ulitin ko ang tanong. Anong pangalan ng kaibigan ng pinsan mo? Mas tinigasan ko ang tono ng boses ko para iparating dito na wala akong sinasanto at awa. Pahihirapan kita at sisiguraduhin kung hindi ka malalagutan ng hininga hanggat hindi ko nakukuha ang impormasyon na kailangan ko. Namnamin mo ang sakit ng bawat bahagi ng katawan mo. Muling nagtagis ang mga ngipin nito. Hindi ko talaga alam ang buong pangalan niya. Ang alam ko lang ay Andy ang tawag sa kanya. Pasigaw na sagot nito. Mukhang kailangan kong simulan ng paghahanap kay Andy sa pinsan nitong Ariel. Ano ang pangalan ng pinsan mo at saan ko siya matatagpuan? Sa tingin mo ba ipapahamak ko ang pinsan ko sa'yo? Ngumisi ito na parang aso. Sa tingin mo rin ba hindi ko siya magagawang makilala at hanapin kahit di mo sabihin?
Natutuwa lang akong pahirapan ka kaya tuloy lang ang laro natin. Ganting sagot ko. Lumapit ako sa mesa, saka inilabas ang latigo mula sa paper bag na dala ko. Hinataw ko iyon sa hangin na lumikha ng malakas na tunog. Handa ka na ba sa second round? Naboard ako sa plais. Isa pang hataw sa hangin ang ginawa ko. Hindi ko ipagkakanulo ang pinsan ko! Mariing nasigaw nito. Ganun ba? Isang malakas na hataw ang ginawa ko patama sa katawan nito. Sigaw nito. Nakulangan ako sa paghiyaw nito sa sakit kaya sunod-sunod na hataw ang ginawa ko rito. Para akong nakikinig ng musika na nakapagpapasigla sa daloy ng dugo ko sa katawan. Hindi ko tinigilan ng paglatigo ko sa kanya at hindi ko alintana kung saan iyon tumatama. Basta masaya ako sa bawat pagdaing at paghiyaw nito nang dahil sa sakit. Humihina ang pagsigaw nito habang patuloy ako sa paghataw ng latigo. Itinigil ko ang ginagawa ko. Hindi ka pwedeng mawala ng malay. Hindi pa tayo tapos. Naghagilap ako ng pwedeng paglagyan ng tubig. Nakakita ako ng lumang lata ng biskwit na nasa sulok ng kubo. Kinuha ko iyon, saka lumabas para sumalok ng tubig dagat. Napangisi ako sa isipin kung gaano kasakit kapag ibinuhos ko iyon sa mga sugat ng laruan ko. Nagmamadali pa akong bumalik ng kubo pagkasalok ng tubig dagat. Ibinuhos ko yun sa bihag ko na nagpasinghap sa kanya at muling napasigaw sa sakit ng pagkakabuhos ng tubig sa mga sugat nito sa katawan. Tama na! Hindi ko na kaya. Patayin mo na ako! Nasa tono na nito ang bahagyang pagmamakaawa. Hindi ka mamamatay ng walang sakit. Pahihirapan kita at sisiguraduhin hindi ka mamamatay hanggat hindi ko sinasabi. Lumapit ako sa mesa para kumuha ng bottled water. Binuksan ko iyon para painumin ang laruan ko. Uminom ka. Ayaw pa nitong inumin ang inilalapit kong bote sa bibig niya, kaya sinabunutan ko ito saka pinilit na uminom. Dala na rin siguro ng sakit at pagod ay ininom na rin nito ang tubig at halos maubos ang laman. Ang arte mo pa, iinom ka rin pala. Pumwesto ulit ako sa harap nito habang hawak ang latigo. Ano ang pangalan ng pinsan mo? Inalis ko ang piring nito sa mata. Nakailang pikit silat ito bago tumingin sa akin. Suot ko ang robot na maskara kaya ayos lang na makita niya ako. Tatapusin ko rin naman ang buhay nito bago ko iwan mamaya. Hindi ko siya gagalawin. Ang kailangan ko lang ay ang impormasyon sa operator ng Torture for Fun. Ilang saglit na nanahimik si Ariel bago nagsalita. James Castro. Mahinang sambit nito habang humihingal pa rin. Tapusin mo na ako. Oh, di nagkasundo rin tayo. Pinatagal mo pa. Nahirapan ka tuloy. Napailing-iling ako. Kinuha ko ang kutsilyo saka lumakad sa likod nito. Nakakawala na rin ang gana kapag suho na ang kalaro ko. Hinawakan ko ang baba nito saka itiningala ito. Ginilitan ko siya sa leeg na parang manok. Tumagas ang masaganang dugo mula sa hiwa sa leeg nito.